Ito yung dalawang klase natin ng Ryzen 5. Pares po silang Ryzen 5 5000 series. Pero si T14 po ay Pro na. While si K14 ay hindi pa po. T14 Gen 2 Pro na po siya. Then K14 Gen 1. Then si T14 po touchscreen po siya. Yan. Pares po silang 16GB memory and 256GB SSD. Then, if mapapansin nyo po, rotate ko lang, si K14 po, maliit siya tingnan kasi yung mga bezel niya, yung mga border niya po, maliliit compare kay T14, pero pares naman po silang 14 inches. Yan. Then, yung touchpad niya, bali dalawa po yung left and right click niya, meron din dito sa baba. Dito naman kay K14, ganito lang siya. Static lang yung vibes niya. Yan. Then, ito naman po yung resolution niya. Yan. Mukha talagang maliit tignan si K14. Pero same lang sila ng screen size. Kung ako po yung tatanungin nyo, personally, mas maganda po ang display nito ni T14 compare kay K14. Pero konti lang naman. Sobrang konti lang yung. Then, sa port naman po, ang port natin dito kay T14, may Type-C na po yung charger natin. Then, meron siyang USB-A. Then, may HDMI. Ito po, 2.0 na HDMI niya. May USB din port. Then, may USB port din tayo dito at saka LAN port. Dito naman po kay K14, ayan, may HDMI din tayo. Dalawa rin po yung Type-C port niya. Type-C na rin po yung charger niya. Then, may HDMI tayo, pero parang 1.4 lang ata siya. I'm not sure. Basta mga ganun. Then, sa kabila, may LAN port and USB port din po. Ayan po ulit. So, ito si T14. Ito na po si K14. T14 Gen 2, K14 Gen 1. Si T14 po Pro na. Pare silang 16GB, pare silang 256GB SSD. Then, pare silang Ryzen 5 5000 series. Kaibahan lang, si T14 po ay Pro na and touchscreen po siya. Okay. Yan. Si K14 naman po, non-touch po siya. Kaya mas mura po siya ng konti compare kay T14. So, ayun lang. Ito po ay limited stocks order. Message lang po kayo dito sa page para po ma-replyan namin kayo. Kasi konti lang po yung stocks natin itong dalawa.